Paano pawin ang sumpong, tampo o galit ng asawa? Napaka-normal naman talaga sa mag-asawa ang mag-away, ang magkapikunan, di magkasundo, at magtampo paminsan-minsan. Ay nako, kung di nyo na-experience ang mga ganito, siguro wala kayong asawa o baka hindi mo asawa yan. Ngayon, ito ang nais kong ibahagi sa inyo. Yung iba dito, personal na experience ko. Yung iba, pambubulatas, panguuto, o kahit ano pang itawag nyo dyan. Basta ang mahalaga, masawata ang nag-aapoy na galit ni Mrs. at maglubag o lumambot ng tuluyan ang nag-uumigting niyang puot. Siyempre, itong topic na ito ay para rin ito sa ating mga lalaki. Para mawala ang galit o tampo ni Mrs., una, magpasalamat. Pasalamatan mo siya sa lahat ng pagsisikap niya na mapasaya kayo ng inyong pamilya sa malalim at mas matatag ninyong pagsasama at sa pag-aasikaso sa inyo. Extra effort yun yung pag-aasikaso at sa pagiging mabuti niya sa loob at labas ng pamilya. Effort at choice ang pagiging mabuti, guys, tandaan natin yan. O baka naman pati pasasalamat sa asawa ay nahihiya pa kayong sabihin. O baka naman mas madali nyo pang awayin ang inyong asawa kesa pasalamatan. At kapag nagpapasalamat tayong mga lalaki, guys, di dapat mataas ang boses. Kontrolado natin dapat ang tono at emosyon na pumupuno sa ating dibdib. Yung bang may konting hagod ng paglalambing. And speaking of paglalambing, kanina una, magpasalamat. At ngayon naman, ang pangalawa, ang maglambing. Di lang basta lambing yung may kasamang harot at may lanti para sulit. Total, mag-asawa naman kayo. Walang masama. Iba nga ang lakas makapaglandi sa di asawa. Ikaw pa kayang legal at urig. Ulitin ko muna, kung ikaw ay magpapasalamat, yung galing naman sa kaibuturan ng iyong puso at di rin limitado sa pagpapasalamat at paglalambing ang gagawin mo. Maaring idaan mo sa pagtimpla ng kape. Malaking bagay yan, guys. Punasan mo ng pawis ang noo ng misis mo pag nagluluto, ang kanyang likod. Hawakan mo sa kamay na may pahapyaw ng ngiti at titigan mo sa mukha ang misis mo. Hulihin mo ang kanyang mga mata kahit amoy bawang-bawang pa siya. At kahit awkward o trying hard ka, ihanda mo ang gamit niya na pampaligo, ang panty niya, towel, pag-init mo ng tubig o kaya lagyan mo ng toothpaste ang toothbrush niya. Kung working si Mrs., yung isinusuot niyang mga sapatos, i-shine mo na rin. Kahit labag pa sa iyong kalooban, punutan mo na rin siya ng uban. Alam nyo, guys, itong mga bagay na ito, maliliit na bagay pero makakapagsalba sa iyo ng malaking gastos. Hindi ka gagastos dito, yung tamang effort lang talaga para sa ating mga misis. Magkakalapit pa mga loob nyo, yung i-holding hands mo siya ng bigla-biglaan, ay nako, nakakataba yun sa kanyang puso. Siyempre, kayong mga babae, huwag naman mataas ang level of expectation nyo. O huwag nyo naman masyadong taasan yung inaasahan yung effort na gagawin namin. Huwag na kayong magalit, sinusuyo na nga kayo tapos magpa-pride pa kayo. Huwag na ka rin kayong masyadong magpa-presyo. Alam nyo ba, guys, sa hindi pa mag-asawa, lagi nating ipinapaalala na huwag isuko agad ang bataan. Sa mag-asawa, dapat wala nang harang, wala na dapat ginagwardyahan. Suko na agad ang nuclear para wala nang damage. Ibaba na agad ang pride. At sa mag-asawa, hindi uso ang hard to get kasi mag-asawa na kayo, lalong-lalo na kung wala naman talagang malaking issue. Kasi yung iba, nilalambing na, ayaw, nagagalit pa. Patulan mo na agad at baka sa iba pa magpunta yan. Ikaw din, mangungonsumi ka ng husto at nakakatanda ang pangungonsumi, lalong-lalo na kung wala ka pang pera. Yang dalawang yan ay nakakatanda o nakakapagpatanda sa tao. Kaya misis, ngumiti ka naman, hampasin mo ng konti ang balikat ni Mr. at sabihin mo ng mahina, hindi pa ako ready. Kung hindi ka nga ready, ewan ko lang kung hindi mandiri yung mga anak nyong nakamasid sa inyo. Minsan naman talaga, napapatingin at napapatigil mga anak natin kapag nakikita nilang tahimik at parang nagbubulungan tayo.
ang mga anak natin ay ayaw nilang nakikitang naglalambingan tayo sa kanilang harapan. Parang naiirita sila. Kaya nga ang tanong agad namin ng asawa ko sa mga anak namin, ano ang gusto niyong makita? Nag-aaway kami o naglalabing-labing kami? Siyempre, payag na sila sa huli. Ngumingiti-ngiti na lang, sabay talikod. Kulang na lang sabihin, kadiri. Ngayon, tayong mga lalaki, matapos nating magpasalamat, maglambing, ito ang pangatlo, assurance. Assurance na sila lang. Alam nyo, kahit matanda na, gustong-gusto ng mga babaeng naririnig nila ang katagang ito. Nagkakaroon sila ng kapanatagan ng loob, lumalakas sila, sumisigla, at lalong na-inspired. Lalo na kung wino-watering pa natin araw-araw na parang halaman. Guys, kung may nais kayong idugtong dito sa topic na ito para lalong tumatag pa ang pagsasama ng mga mag-asawa, comment kayo dito sa baba at babasahin ko next time. See you and God bless you.